na-meet na po ulit kami ng mga kasamahan, lalo na po sa lugar na ito. Kaya sa gabing ito ay welcome po ang lahat sa ating worship, lalo na sa bagong dating ating purihin ng Panginoon sa deliverance na binigay sa bawat isa. At before tayo mag-aral sa gabi ito, sa ating worship, ay piliin ko po lahat ulit sa ating okay? Our most gracious kind Heavenly Father, sa mga oras mong ito, ay pinupuri namin kayo at pinasasalamatan sapagkat patuloy niyo po na binibigyan ng inyong bayan ng pagkakataon na patuloy pa po namin na malaman ang daan ng kaligtasan, na patuloy na magbigay sa amin ng kapahingahan, lalo na po na ang aming mundo ay hindi na po nakapagpahinga. Kaya tulungan niyo po kami bilang kami na inyong mga bayan ay na-experience at patuloy naming maunawaan kung ano talaga ang inyo pong kapayapaan, pag-ibig na amin pong iribig sa sanlibutan ito. Kaya maraming salamat sa pagdinig na aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Hello, mic test. 1, 2, 3. Hello. Okay. Sa gabing ito ay ang ating pag-aaralan ay ito ang kinakailangan natin na isa din na maintindihan upang tayo ay magkaroon talaga ng lakas na loob na ibahagi sa sanlibutan ang ebanghelyo na umission sa atin ang Panginoon. So, kailangan tumaribay. Bakit? Dahil ang mundo na ating ginagalawan mga kapatid ay talagang makikita natin ay talagang namamatay na. No? Even ang bayan ng Diyos ay atin pong i-realize na talagang namamatay na din, lalo na yung ating kaluluwa. Now mga kapatid, ano yung pinakabasihan talaga ng kabanalan? Bakit talaga magiging banal yung isang tao? Na diniklara sa Revelation chapter 14, verse 12, that here is the patience of the saints. So before tayo talaga magiging patience, ang maging saints, kinakailangan ma-experience natin magkaroon po ng maging patient. Mga kapatid. So love is the basis of godliness. Walang iba. Kaya nga, sabi sa Matthew chapter 24, for the iniquity shall abound and the love of many shall be waxed cold. Anong problema mga kapatid? Dahil sa verse 14, and this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness. At sa verse 13, he that endureth until the end, the same shall be saved. Ano po ba ang isang bagay na makapag-i-endure talaga sa bayan ng Diyos na makakatayo at makakapagpatuloy pa rin kahit inuusig na? Ano yung pinaka-prinsipyo na tinatayuan ng mga banal na bayan ng Diyos? Talagang bakit sila nakapagpatuloy pa rin kahit inuusig? Sa 1 Corinthians 13, sabi doon, bakit nakakapag-endure tayo? Dahil naintindihan natin ang tunay na pag-ibig. No? Dahil, sabi doon, sa 1 Corinthians 13, mga kapatid, later po ating titingnan ang connection po nito sa nagaganap na pangyayari po sa atin pong sanlibutan. Sa 1 Corinthians 13, sabi dito mga kapatid, bakit nakakapag-endure yung bayan ng Diyos? Dahil naintindihan nila kung ano ibig sabihin ng 1 Corinthians 13. Sabi sa verse 7, bear it all things. Bakit? Nabibear na natin lahat ng bagay kahit mapapait minsan. Believe it all things. Kahit minsan ay yung nasa paligid natin ay parang hindi na mapagkakatiwalaan. Talagang pinanghawakan mo ito.
And hopeth all things. Kahit yung paligid natin minsan ay hopeless na. Nagkakaroon pa rin ako ng pag-asa. Endureth all things. Ano yung dahilan bakit nakakapag-endure yung bayan ng Diyos? Dahil po sa pag-ibig. Kaya ang labanan po natin in these last days, in Matthew chapter 24, in my name, they shall deceive many. Ito yung warning ng Panginoon, mga kapatid. Tingnan natin ha. Sa Matthew chapter 24, verse 5, for many shall come in whose name? In whose name, mga kapatid? In His name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Question, ano palang deception na ating haharapin in these last days? Ano palang klaseng battle na harapin natin in these last days, mga kapatid? Ang klaseng battle na harapin natin, mga kapatid, ay hindi pala Satan versus Jesus. In whose name, mga kapatid? In Jesus' name. Ibig sabihin, yung labanan pala natin, mga kapatid, ay Jesus versus Jesus. Ang labanan pala natin ngayong panahon natin ay puti versus puti. Question, paano ko ngayon malalaman kung talagang yung paninindigan ko ay nasa side talaga ng Panginoon? Sabi pa nga sa Romans or 1 Corinthians pa yan, that Satan will form as an angel of light. Wow. Ibig sabihin, ang magiging ugali pala na ipapakita ni Satanas ay hindi pala yung nakikita natin sa television. Minsan nadadaya pala tayo niyan. Akala natin in these last days gagawa si Satanas yung nakakatakot siya, yung may sungay, may buntot. Pero actually, mga kapatid, dyan tayo nagkakamali. Because Satan will work in these last days as if he is the angel of light. Kailangan natin itong makita, mga kapatid. Dahil hindi siya gagawa na nakakatakutan siya. Kaya nga na-attract yung first parent natin kasi yung ginamit niya yung doon may pakpak pa yung Talagang ginamit niya yung medium na na-attract yung tao. Hindi yung natatakutan siya, mga kapatid. Kaya dyan yung pag-aaral natin yan. Dito tayo mag-focus. What is needed is the love of Christ in the heart. Kinakailangan natin mas intindihan, mga kapatid, kung anong klaseng pag-ibig ito na kinakailangan natin ma-experience. Because by beholding, we become changed. Nababago ako, nababago yung ugali ko sa kung ano yung tinitingnan kong isang tao or isang bagay. Mga kapatid. Now, one principle sa ating pag-aaral ngayon ay talagang kinakailangan natin maintindihan muna na yung pag-iisip natin at pag-iisip ng Panginoon ay napakalayo talaga. At ang pamamaraan ko at pamamaraan ng Panginoon ay napakalayo talaga, mga kapatid. Talagang napakataas. Kumbaga, hindi ko dapat ipareho yung pag-iisip ko sa pag-iisip ng Panginoon. Hindi ko dapat ipareho yung pamamaraan ko sa pamamaraan ng Panginoon. That's why tingnan natin yung contrast, mga kapatid. Because God's character must be manifested in contrast to the character of who? Satan. Now, tingnan natin ngayon, mga kapatid. Dahil sabi doon, even si Philip, nakasama-kasama na ng Panginoon halos everyday, pero bakit nagda-doubt pa rin siya kung sino yung Ama? Tinanong pa niya, Jesus, gusto talaga naming makilala yung Ama. Ipakita mo nga sa amin yung Ama. Pero anong sagot ni Jesus? Matagal na tayong nagsama, hindi mo pa rin nakikilala yung Ama. Siya na nakakakita sa akin ay nakakakita at nakakakilala sa Ama. Ibig sabihin, yung reflection of character ng Ama, makikita natin through Jesus Christ. Dapat magkaiba, mga kapatid. Kasi ano yung ipoproclaim natin na ebanghelyo or good news? Kasi ang other term ng ebanghelyo or gospel is good news. Hindi pa rin nakikita nila yung pag-witness natin sa good news na natanggap natin, mga kapatid. And principle number 2, we must also consider and know that Satan is the father of lies and the father of deception, mga kapatid, since from the beginning.
And kung sasabihin nating lies, talagang hindi niya ipapakita yung mali. Hindi niya talaga ipapakita yung dilim. Talagang itatago niya talaga sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Itatago niya sa mga magandang gawain. Talagang hindi niya ipapahalata na ganun siya, mga kapatid. Now, tingnan natin. Kasi dalawa lang ang espiritu na nag-i-exist sa mundong ito. Kanino? Hindi espiritu ni Brother Jervin, hindi espiritu ni Brother sino pa. Kundi dalawa lang. Either na meron ba tayo espiritu ng Panginoon or espiritu ni Satanas. Mga kapatid. Now, let's try to see the contrast of these two spirits nga nag-exist po sa ating mundo ngayon. Kung anong espiritu ba talaga ang lumalabas sa buhay ko? Ito ba ang espiritu ng Ama na nakikita natin sa through Jesus Christ? Or baka espiritu ito ni Satanas? So, if Satan is the murderer since from the beginning, ano naman yung ugali na pinakita ni Jesus po sa atin? Ano mga kapatid? Baka murderer din. Ha? If Jesus is a murderer, Jesus Christ is the creator. Siya yung naglikha. Siya yung talagang nag-restore po, mga kapatid. Now, if Satan abode not in the truth, ano naman yung pinakita ni Jesus? Siya ay nag-abode po siya sa truth, mga kapatid. Nananatili, nanahan talaga siya sa katotohanan. Now, if Satan is speaking a lie, or speaketh a lie, mga kapatid, of course, kinakailangan may contrast yan. Talagang dapat kong makikita na wala talagang, anong Tagalog ng lie? Kasinungalingan sa katotohanan, mga kapatid. If Satan is destroyer, baka ang pagkakilala ko din sa Panginoon ay destroyer din siya. Dapat makita natin yung contrast, mga kapatid. Baka yung ugali na nakilala natin sa Panginoon ay baka ugali din pala ni Satanas. We must know this, mga kapatid. Now, if Satan uses force, alam niyo ba, mga kapatid, ang gagamitin talaga na makikita natin ang ugali ni Satanas ay talagang pagpipilit, pag-force talaga. No? Now, ano pa? Ano yung pinakita na ugali ni Jesus po sa atin, mga kapatid? Kalayaan. Kalayaan. And ye shall know the truth, and the truth shall set you free. And whose truth is that? It is Jesus, mga kapatid. Now, akala ko si Satanas ay evil lang siya, mga kapatid. Pero alam niyo ba, mga kapatid, na hindi pala evil si Satanas lang? Ang ugali pala ni Satanas ay good and evil. Pero sa creation pa lang, pinakita na po sa atin, mga kapatid, kung ano yung lumalabas sa bibig po ng Panginoon nung nilikha po niya yung ating mundo. Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Ibig sabihin, kung ano yung nasa kanyang isip, nasa kanyang puso, yun lang talagang lumalabas sa kanyang bibig, sa kanyang ginawa, sa kanyang nilikha. Kasi akala ko, yung ugali lang ni Satanas ay evil. Pero alam niyo pa, mga kapatid, ang ugali ni Satanas pala ay good and evil. Good and evil pala yung ugali ni Satanas. Kaya nga minsan, hindi natin namamalayan dahil ang akala ko, ang Panginoon ay good and evil din siya, na kagaya ni Satanas. Kaya minsan hindi maiwasan, good lang tayo sa mga tao na good sa atin. Pag hindi na, ano na yung lumalabas sa akin? Nagiging evil na din ako. Kasi evil yung tao sa akin eh. Evil na din ako. Minsan mabait ako sa mga tao na mabait sa akin. Pag hindi na, ay hindi na ako maging mabait. Pero alam niyo, mga kapatid, from Genesis 1 and 2, talagang walang ibang pinakita sa atin patungkol po sa kabutihan ng Panginoon ay walang iba, kundi only good lang talaga yung alam niya. Actually, tayo yung nagtatanim sa ating sarili na kasamaan patungkol sa Kanya. Dahil sa kasalanan kasi, nabago yung paningin natin sa Panginoon. Pero kung ating titingnan, nung nagkasala ang ating unang magulang, sino pa rin yung nag-initiate na lumapit sa kanila? Sino pa rin yung
hindi nag-isip ng masama sa kanila na supposed to be nagkasala sila. Alam ba ng Panginoon na sila ay nagkasala? Hindi. Alam, pero bakit tinanong pa rin ng Panginoon sila? Saan kayo ngayon? Adam, Eve, saan kayo? Bakit? Dito ko makikita pala na wala pala talagang ibang pag-isip sa akin ang Panginoon, kundi kabutihan lang. Kundi good lang, mga kapatid. Ako lang pala yung nag-iisip ng masama sa Panginoon. At hindi maiwasan minsan, dahil ang pagkakilala natin sa Panginoon ay good and evil, na kagaya ng ugali ng Satanas, hindi maiwasan minsan na nagiging masama din yung paningin ko sa aking kapwa. Nagiging marumi din yung pag-iisip ko sa kapwa ko. Bakit, mga kapatid? Paano tayo magkakaroon ngayon ng pagpapahayag sa kanyang ugali kung pareho lang yung pagkakilala ko sa ugali ni Satanas at ugali ng Panginoon? We must first to admit na meron talaga tayong ganitong ugali. Kaya nga, before tayo mababago entirely sa ating buhay, ano yung first requirements ni Paul sa Romans chapter 12 verse 1 and 2? Ano yung first requirements? Kinakailangan unang mabago yung pag-iisip. And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. So before pala mababago yung ugali ko, before pala marireveal ko yung ugali ng Panginoon, kinakailangan ko munang maintindihan kung ano talaga yung tunay na ugali niya na pinapakita sa aking buhay, mga kapatid. Now, if Satan hate the sinner, ano yung pinakita ng Panginoon sa atin? Jesus loves the sinner. If Satan loves the sin, of course, ang pinaka-hate niya lang talaga sa atin, yung sin. Minsan, tayo lang yung nag-iisip na hate na tayo ng Panginoon. Dahil hate niya yung sin, bakit? Kasi alam niya, yun lang talaga yung makapagpaiwalay sa kanya at sa atin. Kaya, pinaka-hate niya talaga yung sin, mga kapatid. Satan dwelleth in darkness. But alam niyo, mga kapatid, nag-dwell lang talaga si Jesus sa liwanag. Wala nang iba. If Satan, yung love niya, conditional, alam niyo anong pinakita ng pag-ibig ng Panginoon? Yung pag-ibig niya at conditional. Kaya nga, whosoever, ibig sabihin, hindi kita pinipilit. Hindi kita pinipilit na mahalin mo ako. Basta ang akin lang, pinapakita ko sa iyo kung ano talaga pag-ibig na meron ako. Na mahal kita kahit hindi mo ako pinapansin. Mahal kita kahit hindi ka nagpapakita sa akin na mahal mo ako. Dito matutunaw yung puso natin na talagang ito talaga yung ugali na kinakailangan ng sanlibutan ngayon. Bakit ang atin talagang pagkatao ay nagiging na-degrade na. Nagiging selfish na yung tao, mga kapatid. Si Satan, yung ugali niya, prideful. Pero alam yung pinakita ng Panginoon? Humbleness, mga kapatid. Humbleness yung pinakita niya. Ang ugali ni Satan, discontented siya. Hindi talaga siya kontento kung ano binigay sa kanya. Pero alam niyo, pinakita ng Panginoon, mga kapatid, through Jesus Christ, nagiging kontento lang talaga siya. Sabi pa nga dito sa 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God concerning you. Talagang napaka-mapasalamatin talaga, or talagang napupuno talaga sa pagpupuri, pasasalamat. Yung sa temptation niya nga sa Matthew chapter 4, talagang hindi basta-basta. Nakontento pa rin siya kung anong meron siya nung time na yun, mga kapatid. At si Satan, yung naging ugali niya, hindi na talaga siya naging maligaya. Hindi na siya naging masaya, mga kapatid. He always loves war. Revelation chapter 12, verse 17. Kaya nga, kung titingnan natin yung ating bayan, ang ating bansa ngayon, talagang nagiging ugali na natin, bawat isa. Lalo na
kung titingnan natin sa nangyari ulit ngayon sa China laban sa Philippines, talagang makikita natin na hindi na talaga naging masaya yung tao. At nag-aagawan na, no? Nag-aagawan na ng teritoryo. Now, kahit yung pagsunod pa ni Jesus sa kautusan, talagang masaya siya. I delight to do thy will. Oh my God, thy law is within my heart. Naging masaya siya sa pagsunod, mga kapatid. Kung si Satan yung ugali niya, naging selfish po siya. Alam niyo na pinakita ni Jesus na ugali? Selfless, mga kapatid. Hindi siya nag-iisip sa kanyang sarili. Hindi maiwasan, mga kapatid, na talagang inuuna natin yung sarili natin. Paano natin ngayon marireveal sa mundo na may Panginoon tayo? Kung inuuna natin yung sarili natin. Si Satan, alam niyo mga kapatid, yung ugali talaga niya na pinakita, self-centered talaga. Pero alam niyo ano pinakita ni Jesus? Other-centered niya. Kasi kung concern lang sa sarili niya, doon pa lang sa first talaga na experience niya na halos nagpuyat na siya buong gabi na nananalangin. Talagang struggle na yun. Kung iniisip niya lang sa sarili niya. Kung iniisip niya lang sa sarili niya, struggle na siya doon. Pero dahil talagang concerned po siya sa atin, mga kapatid. Concerned po siya sa atin. Kaya tiniis niya yung ganong mga bagay na experience niya kahit napakasakit. Now, yung ugali ni Satan, unrest siya. Pero alam niyo anong ugali ng Panginoon? Restful siya. At hindi siya nagpahinga nung time sa ika-7th day dahil pagod siya. Kundi nagpahinga siya dahil gusto niya ulit ma-experience lalo yung mga pangako ng kanyang ama, mga kapatid. Yung ugali ni Satan, troubled siya, mga kapatid. Pero alam niyo anong naging ugali ni Jesus? Napaka-peaceful niya, mga kapatid. No? May peace of mind talaga siya. At si Satan, ang naging ugali niya na pinakita, mga kapatid, naging dependent lang siya sa kanyang sarili. Naging dependent siya sa kanyang sarili. Pero alam niyo anong pinakita na character ni Jesus? He always dependent on his Father's promises. Wala nang iba. Kung dito ka lang nakasalalay, mga kapatid, sa pangako ng Ama, sa pangako na binigay sa atin through His Word, talagang may peace yung mind natin. No? Now, ang ugali na pinakita ni Satan, napaka-condemning niya, napaka-judgmental niya. Pero alam niyo, mga kapatid, ang pinakita niya sa atin, lalo na sa John chapter 3 verse 17, na siya ay pumarito hindi for God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved, mga kapatid. Hindi para i-condemn tayo. Dapat malaman natin yan. Kung sino talaga yung nagko-condemn sa atin. Sa mga next study natin, I believe na talagang mag-uulan ang Panginoon ang mga blessings sa ating camp meeting. Yan yung pag-pray talaga namin. Okay. Tingnan natin ito, mga kapatid. Last na nangyari po sa COVID, talagang ang mga tao ay hindi na naging mapayapa. Bakit ganito yung naging pamamaraan ng ating sanlibutan ngayon? Bakit wala ng freedom? Bakit yan yung pinapakita nyo? Akala ko ba akala ko ba gusto nyo maging yung freedom sa mga tao? Talagang nila last 2022, pero nung last month, mga kapatid, talagang umamin na sila. Alam niyo anong inamin po nila, mga kapatid? When you think about it, all law, all legislation is about the restriction of freedom. That's exactly what we're doing here, is we are restricting freedom, but we're doing it for the common good. You will see throughout our constitution, yes, you have rights, but they are restricted for the common good. Everything needs to be balanced.
And if your views on other people's identities go to make their lives unsafe, insecure, and cause them such deep discomfort that they cannot live in peace, then I believe that it is our job as legislators to restrict those freedoms for the common good. What was that? Is it evil only? They are perceiving good and evil. Yes! We admit now, we are restricting your own freedom. But we are doing that for the common good. Huwag kayong mag-alala. Talagang hindi na namin talaga kayo bibigyan ng freedom. Pero huwag kayong mag-alala dahil ginagawa namin yan para sa kabutihan nyo lang. So makikita natin yung good and evil na side. Kasi akala natin yung mark of the beast more on evil na. Pero actually mga kapatid, talagang madadaya tayo niyan. Ibig sabihin mga kapatid, to make it short, good and evil is still evil. Kahit sabihin ko pa na naging mabait ako minsan, pero kapag lumalabas pa rin sa akin yung ugali na makikita natin doon kanina, na ugali ni Satanas, we are still evil. Mga kapatid. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Yan yung principle talaga. Kung ano lang yung tinanim ko sa utak ko, patungkol lalo na sa pagkakilala sa Panginoon, kung sino siya, of course, yan lang yung i-reveal ko. No? Kung ano yung pagkakilala ko sa ugali niya, kung ano yung pagkakilala ko sa love niya, na yung love pala na binanggit po dyan, mga kapatid, tingnan natin, ang love pala na yan, na gustong ma-experience sa atin, na sinabi sa 1 John chapter 4 verse 8, ay ano yan? Tingnan natin mga kapatid, before we continue. 1 John chapter 4 verse 8. Anong klaseng love yan? He that loveth not, knoweth not God, for God is... Tingnan natin mga kapatid. For God is love. Anong klaseng love yan? Is it unconditional love? That love is agape love, mga kapatid. Ibig sabihin, kahit sinisiraan pa tayo minsan, kahit hindi na tayo gusto ng mga tao, kahit hindi na nagpapakita sa atin ang pagmamahal, you must also learn to love that person. And the meaning of perfection, maybe next study natin, pag-aaralan natin kung ano talaga ibig sabihin ng perfection of character. Sa Matthew chapter 5 verse 48, be therefore perfect, even as your Father in heaven which is perfect. But sa taas niyan, ang ingredients pala ng perfection of character, if we are able to learn to love even our enemy. That's the ingredients of perfection of character. Mahirap maging perfect tayo kung hindi natin matutunan paano natin i-conquer yung ating kalaban. Paano ko i-conquer yung kalaban ko sa pagpapahayag ko sa ugali ng aking Panginoon, mga kapatid. Ito yung gusto ma-experience natin, mga kapatid. Kaya nga, kung ano lang yung tinanim natin, ibig sabihin, kailangan talaga natin palang pag-aralan yung ugali ng Panginoon. Kasi kung ano yung pagkakilala natin sa Panginoon, of course, yan yung tinatanim natin sa pag-iisip natin, and yan din yung i-reveal natin na ugali sa sanlibutan. Yan lang yung ani natin, mga kapatid. Now, tingnan natin mga kapatid, yung nangyari na talagang hindi talaga kaaya-aya tingnan, no? Yung nangyari na ginawa during sa lockdown. Talaga makikita natin lalo kung ano yung ugali ng Mark of the Beast. Mark of the Beast is not only the Sunday. Mark of the Beast is showing you what is really the character of the beast, mga kapatid. And I have also that mark of that beast character in my heart, in my life, mga kapatid. This is just showing us, mga kapatid, kung ano talaga yung magiging
gawin sa atin someday when the National Sunday Law will be enforced to all the world. Bakit? Kasi in crisis, the character will be revealed. Ibig sabihin, blessing pala yung dadating na Sunday Law. Blessing pala yung persecution. Bakit? Diyan na pala yung pagkakataon ngayon na ma-reveal natin kung ano talaga ang pagkakilala natin sa Panginoon. Kung ginagawa nila yan sa atin, yan din ba yung gagawin natin sa kanila, mga kapatid? No? Kasi yan talaga may experience natin bawat isa, mga kapatid. Paano ko ngayon mahahayag ang Panginoon? Paano ko ngayon mapapaliwanag sa mga tao at mapapakita na may Panginoon talaga tayo bawat isa na buhay? Buti hindi yan nangyari. Ang nangyari sa atin doon sa Manila, inanuhan talaga ni Duterte ng Edgas. Hindi ganun kabagsik yung punishment na ginawa sa atin. Question, mga kapatid, paano tayo magiging liwanag dyan kung ganyan na yung gagawin sa atin? Mga kapatid. So, kung pagkakilala ko sa Panginoon ay mali, na pareho sa ugali na makikita natin kang Satanas, of course, talagang magre-retaliate tayo during the time. Tignan natin ano yung ginawa nila sunod. Ano ang ginawa nila sunod? Ayan. Good and evil. Okay, huwag kayong mag-alala ha. Di ba? Ginano namin kayo. Yan naman kayo, gamit namin kayo ng ayuda. Okay, huwag kayo. Good and evil, mga kapatid. So, yan namin kayo. Basta sumunod lang kayo sa amin. Huwag na kayong lalabas ha. Kami na bahala sa inyo. Follow muna. Even, mga kapatid, in the time of the Dark Ages, na ito yung ginamit nila ng mga torture sa mga Christians during that time. Talagang napakabagsik, mga kapatid. Ito talagang bumukulong tubig tapos ganyan-ganyan yung isang tao. Talagang napakabagsik, mga kapatid. Yan. Aapuyan ka sa baba, tapos yan ka lulutuin ka buhay. Yan, tapos yung mga kamay mo, yung ulo mo, ginaganon-ganon. Yan, may diamond sa gitna, tapos galing sa taas, talagang isi-center sa ano mo. Talagang napaka-bagsik, mga kapatid. No? Konti na lang, mga kapatid, huwag tayong mag-alala. Yan, last na po ito na video. Sino pong teacher po dito? Yung bago dumating, Brother Wilbert. Ito yung gagawin po sa atin, mga kapatid, someday. That's why, what experience that we need in this perilous time is the true freedom na ibibigay sa atin ng Panginoon. Kasi kung may freedom na tayo, talagang wala na, hindi na magsisilbi ito sa atin. Kasi may freedom ka na may kapayapaan ka na may kapahingahan ka na
ساکت. نظم کلاسی حفظ کنید. این درس اول امروزه. 2 به علاوه 2 مساوی 5. را تکرار کنید. 2 با 2 میشه 5. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. بلندتر. چند میشه؟ تکرار کنید. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. آقا عزیزه مگه 2 با 2 4 نمیشه؟ من دارم به تو میگم 2 با 2 5 میشه. پس توی سوال نیست. فهمیدی؟ آقا فقط فکر کردیم که فکر نکن. نمیخواد فکر کنی. Do nothing. Huwag ka na mag-isip. Basta 2, 5, 2. 2 plus 2 equals 5. دفتراتون رو باز کنید و بنویسید. 2 Sulat nyo na. به علاوه 2 آقا جوزف 2 به علاوه 2 میشه 4. وقتی همیشه 4 میشه چطوری ممکنه این دفعه 5 باشه؟ اصلا کی به تو چیز حرف زدن داد؟ به چه حقی من سوال میبری؟ آقا فقط میخواستم بگم 2 با 2 5 میشه. تکرار کن. ولی آقا روی تخته تکرار کن. 2 به علاوه 2 میشه 4. هم تو میدین که 4 میشه. تخته رو نگاه تو کن. هم که میدونی 4 میشه چی نمیگی؟ سکوت. چون نخواد تو برگردم. Wait ka lang ha. Papakita ko sa iyo yung mga matatalino pa sa iyo. Makikita natin sa Great Controversy. همون تو درس هم نداری. Ang gagamitin is popular demand talaga. Yung mga tao na talagang این دانش آموز فکر کنم از همه بهتر می‌دونه. خیلی دوست yan دارم. yung mga top student, mga فکر کنم matalino. بسر 2 با 2 چند میشه؟ آقا جوزف 4 میشه آقا. شنیدی؟ باورتون میشه؟ این دانش آموزان از ممتازترین دانش آموزان مدرسه هم. الگوی این مدرسه هم. یه ذره از اینا یاد بگیریم. بگیم اینا 2 با 2 چند میشه؟ آقا اجازه 5 میشه آقا. آفرین. Very good. اینجا پسر حالا حاصل جمع چند میشه؟ جواب سعی رو بنویس. Tinakot ka na dyan. Ah. Parang baril. این آخرین فرصته. Parang siri-siri. Parang baril. Parang. Kung ano pa yung tama. That's why the battle in these last days is کسی not دیگه all هم هست که about درس امروز نخونده؟ who is right, but what is right. At walang iba na tama, kundi si Jesus lang talaga. نگاه کن. ببریم بیرون. Invisible arm. Mali daw po yung tama. Ay kasi yun. دفتراتون رو باز کنه بنویسید. 2 به علاوه 2 مساوی 5. همینطور که می‌نویسین تکرار کنید. 2 با 2 چند میشه؟ 5 میشه. چند میشه؟ بلندتر. چند میشه؟ بلندتر. چند میشه؟ بلندتر. چند میشه؟ چند میشه؟ 2 با 2 5 میشه. تکرار. Patay ka, bata ka. So mga kapatid, dahil natin makikita na ang gagawin ni Satanas sa atin ngayon
para hindi tayo matutong magtiwala po sa ating Panginoon sa panahon natin ngayon. Ang gagawin talaga ni Satan sa atin bawat isa, talagang tatakutin niya tayo, no? Itatakot niya tayo patungkol lalo na sa pagkakilala natin sa Panginoon, na kumbaga para bagang ang Panginoon ay nakakatakutan. Pero alam niyo sabi dito, there is no fear in agape. Love is agape na gusto natin na makita sa atin ng Panginoon. Once we understand this agape, hindi na tayo matatakot niyan. But perfect agape casteth out fear. Because fear hath torment. Ang fear talaga yung nagtutorture sa akin. He that feareth is not made perfect in agape. Mga kapatid, yan yung dapat nating maintindihan in these last days. Yan yung pag-aaralan natin at na kami ay nagagalak na talagang nagkaroon ang bawat isa sa atin ng conviction na ito yung theme natin sa ating camp meeting, na kung saan ang gagawin talaga sa atin in these last days ay talagang mawawalan tayo ng freedom. Mawawalan tayo ng pagtitiwala sa bawat isa, lalo na sa Panginoon. That's why mga kapatid, sa gabing ito ay patuloy na makita natin na kinakailangan po pala munang maintindihan ang tunay na ugali ng Satanas at ugali ng ating Panginoon. Before na magiging witness ako sa sanlibutan ito na napakadilim. At walang iba na magbibigay sa atin ng liwanag na ito na ipapakilala sa atin. 2 Corinthians chapter 4 verse 6. For God who commanded the light to shine out of darkness. Saan pala yung kadiliman ngayon? To shine in my heart, in our hearts. Ang kadiliman pala ngayon, hindi pala nagsisimula sa mundo. Hindi pala nagsisimula sa sanlibutan. Ang nagkadiliman pala, hindi pala nagsisimula sa church. Hindi pala nagsisimula sa society. Ang kadiliman pala, nagsisimula sa individual. Nagsisimula sa heart. Nasa heart yung kadiliman. That's why heart is the deceitful above all things, mga kapatid. No? Kaya sa gabing ito, ay nawa ay patuloy nating ipaintulot ang Panginoon na siyang magturo pa sa atin sa ating gagawin po na camp meeting sa buong linggong ito. And I believe na tayo ay pagpapalain ng Panginoon sa lahat po ng ating matutunan, and I hope and pray na talagang tayo ay magkakaroon talaga ng tunay po na kalayaan. And ye shall know the truth, and the truth shall set us free. We need to be free in these last days. Free from what? Free from sin. Because sin always distracts our mind. Sin always separates us from God. It is not God who separates us. But it is our sin that always separates Him. That's why we must know Him aright sa camp meeting na ito. And I believe na tayo ay marireveal natin sa buong mundo ito ang tunay na ugali ng Panginoon. At makikilala natin yan sa atin po mga pag-aaral sa ating camp meeting nito. And may God bless us all sa gabi ito. Amen.